Hello guys, welcome to this video. In this video guys, straight to the point po tayo. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po in-applyan itong si Prima Loan Online Peso Lending na madadownload po sa Google Play Store. And para sa mga baguhan po sa mga online lending apps na nagkalat sa mga social media, Play Store, lahat po ng kaya kong ibigay na advice is nasa video description na po. So kindly read na lang po para sa mga baguhan pa po sa Ola. Si Prima Loan Online Peso Lending nga po ay madadownload sa Google Play Store, and meron daw siyang SEC registration number. And released on October 18, 2024, updated on July 16, 2025. And tinignan ko nga po sa Check with SEC website ng kanilang SEC registration number, and ito ang kanilang company name, Prima Fintech Lending Corporation. Date registered March 20, and other details. Check nyo na rin po on your own, anytime, any day, para mas aware po kayo. I-copy nyo lang po yung kanilang SEC registration number sa Google Play Store and i-paste nyo po sa Check with SEC website para sa mga baguhan po sa online lending apps. Pero hindi po ibig sabihin na registered po ang mga online lending apps is matino na po sila, ha. At pagdating naman po sa mga ads nila is huwag po tayong masyadong nagpapaniwala. Ang paniwalaan nyo po yung mga nagbibigay ng 1 star sa Google Play Store sa mga app ratings po nila. Okay po, so let's start na para mabilis po. Ito nga po, dinownload ko si Prima Loan sa Google Play Store, at ito ang bumungad sa akin ng kanilang blue na logo na may letter P. And kailangan mo nang agreehan ng kanilang hinihinging permissions about your personal phone number, SMS, installed application information, camera, data storage. Welcome to Prima Loan app. Agree. Our statement of policy, what data does Prima Loan collect and process, etc. Allow Prima Loan to access this device approximate location and to make and manage phone calls, and highest loan amount daw na in-offer ni Prima Loan is 35,000. Maximum annual percentage rate or APR is 34.68%. So hindi po ako tumitingin sa mga ganyang ads nila. Doon po ako sa kung ano talagang totoo guys pagdating sa dulo na, kung ikaw ay na-approve. Doon tayo magre-review ng kanilang loan terms kung pasok ba sa ating panlasa. So enter mo na ang gusto mong cellphone number na gagamitin guys. Again guys, para sa mga baguhan sa online lending apps, lahat ng kaya kong ibigay na advice and tips about online lending apps or OLAs guys is nasa video description na po, para hindi na po tayo masyadong humaba, para hindi masyadong nasasayang po ang oras nyo. Ang nagpadala nga po ng OTP is si Prima Loan, and ito, after entering the OTP, binalik niya ako sa main page, and then click mo na yung go. Ito na, pili ka ng ID, then input mo yung ID number mo. Ima-manual input mo yung ID information mo guys, yung mga personal information mo, ima-manual mo yan, and kukuhanan mo ng photo ang iyong ID, and then magse-selfie ka, hawak ang iyong ID. May instruction naman siya guys. So napakadali nga lang ang pag-fill up dito guys kay Prima Loan, napakadali lang din ma-approve. Ito ang hinihingi niyang ID guys: SSS card, postal ID, driver's license, GSIS ID number, PRC ID number, national ID, pag-ibig, UMID, passport, PhilHealth ID, voters ID, no recommended. TIN ID, highly not recommended. Bakit? TIN ID nga ang hinahanap ng mga bank, di ba? Guys. Meron din siyang more ID. So trinay ko yung more ID guys, pwede siya. Siguro yung more ID guys is kung wala dito yung mga ID na hinihingi niya, pwede siguro dito yung mga, pwede nyo sigurong itry yung mga residential ID nyo, yung mga any kind of ID na meron po kayo, pwede rin nyo siguro siyang itry. Kasi ang ginamit ko po dito is yung lumang PhilHealth ID ko po na dinikitan ko lang ng picture. Meron ako ng mga iba pang ID niya, pero I chose the because I don't know who is Prima is. So PhilHealth nga po yung ginamit ko, and kailangan na mag-fill up guys ng yan nga, describe your ID, and then ID number, input mo yun. Given name, middle name, optional, surname, mandatory, gender, birth date, additional information. Ito, mag-ano ka muna guys bago yung additional information mo, kasi next page na yun. Selfie ka muna, hawak-hawak yung ID mo after na mapicturean mo yung ID mo. Eh nakailang take ako ng selfie dito guys kasi naglulo ko si Prima. Naka 5 take po yata ako. Naka 5 selfie po yata ako, hawak-hawak yung ID ko. And then akala ko nga po is wala nang pag-asa. So nag-ano naman guys, gumana naman siya for the 5th times na mag-selfie ako, hawak yung ID ko. Please enter full name which must be the same as the ID uploaded, otherwise cash out will be failed. Sure. And then, ito na yung additional information: marital status, family, monthly income guys. Family, monthly income, ibig sabihin guys, total ng family members income po ang hinihingi niya. Quantity of children, highest education, present address, present detail address, length of residence,
housing status, email, Facebook name. Optional ang Facebook guys. Nasa sa inyo yan kung magbibigay lang kayo ng facebook.com. Your purpose of borrowing. Para saan daw yung yung jujutangin mo. And meron pa siya nito guys, your expected credit amount. Magkano daw yung ina-expect mong ma-aprobahan sa'yo. Meron siyang ganun. Is in Philippines? Yes. Okay? So hindi ko na pwede discuss sa inyo kung ano yung mga in-input ko dito guys. Ang pwede ko lang i-disclose guys is sa family income is 30 to 60k guys. And meron din siya dito guys, where is it na ba? Sa information authentication is sa information authentication. Employment status, job, describe your job, income in recent 3 months. In recent 3 months daw guys, magkano daw yung income mo. Relationship, contact name, contact phone. Bali dito guys, humingi siya ng 3 reference, contact reference, 3 guys yung hinihingi niya. So, ano ba yung nature ng work mo? Customer service, driver, housemaid, housekeeper, etc. Marami siyang option guys. Yan. In-enter ko yung recent 3 months income. And then, ito, nagbigay ako ng 3 reference information. And then, after ng pagbibigay ko guys ng 3 reference contact information, approve agad sa 2,000. 1,000 to 2,000. Listen carefully guys. Listen carefully guys because paubos na po yung oras, mabilisan na lang po ha. So, after mo nga magbigay ng 3 reference contact information guys is approve agad. Ako pala, approve agad sa 2,000. So, kung makikita nyo guys yung 2,000 na yan, pag pinindot nyo yung parang I doon, I sa circle, inside the circle, pag pinindot nyo po yun, doon nyo makikita yung loan terms, loan details. So ito ang makikita mo guys. And nire-require ka pa niyang mag-enter ng disbursement account. Meron sa bank, marami siyang bank. Pwede ring Mlulier, RD Pawn Shop, GCash, GrabPay, Paymaya, pero hindi po ako nagbigay ng disbursement account because ito po, ang kanyang loan terms na tinatawag niyang repayment amortization schedule. Amortization schedule. Pinahirap pa din na lang loan terms. Sa first week, 65% daw po yung ibabalik mo. Sa second week, 20% daw po ang ibabalik mo. Sa third week, 7%. Fourth repayment, 2%. Fifth, 6, 7, 2%, 2%. So, ayan nga guys, may option ako kung 1,000 ba or 2,000 yung gusto kong jutangin. Pero hindi po ako nagpatuloy dahil pagdating sa loan terms niya guys is napakalabo. Bukod sa hindi malinaw kung magkano ba talaga, idinaan niya sa percent and then wala, percent and then yan nga guys, 7 days. So hindi po ako nagbigay ng disbursement account. Yan, malinaw na po yan, hanggang dyan lang po yung pag-apply ko kay Prima Loan, hindi ko na po ipinagpatuloy dahil malabo ang kanyang loan terms guys. So pagka ganyan na malabo yung loan terms ng online lending apps para sa mga baguhan pa sa mga inosente pa po sa mga ola-ola or online lending apps, huwag na po kayo magbibigay ng disbursement account kung alam yung alanganin. Okay po? So, para hindi na masyadong humaba guys, hanggang dito na lang. See you on my next video. Ayan po si Prima Loan na madadownload po sa Google Play Store. So, ingat-ingat na lang po sa mga pag-proceed po ha. Magbasa-basang mabuti bago po kayo magbigay ng disbursement account. So, hanggang dito na lang guys. See you on my next videos. Thanks for watching.